Last mo natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 3 minuto makaraan ng 10 in the morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Ano yung QA? Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Preparasyon para sa ikatlong sona ni Pangulong Marcos. Isinasapinal na 22 pulis. Baka 22,000 ito ha. Oo, pakicheck nga 22,000 pulis ipinakalat. Ronda Pilipinas. 2025 midterm elections na may miligrong bumalik sa mano-mano. Ayon sa COMELEC, ilang opisyal na inakasahang tumanggap ng suhol para sa automated polls, pinaiimbestigahan na. Ronda Pilipinas. Pag-ban o pag-regulate sa paggawa ng mukbang video, pinag-aaralan na ng DOH. Mental illness, itinurong dahilan ng paglikha ng mga nasabing social media content. Ronda Pilipinas. At mamaya COMELEC tuluyan ng nagpaalam sa Smartmatic. Pilipinas, handa na ba talaga sa 2025 automated midterm elections? Alamin mamaya sa Siyasat Special Report. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat naman, matinding panganib ng heat stroke sa Tokyo ibinabala. Ronda Pilipinas. Balita pa palakasan, Alisa Valdez nagbigay ng mensahe sa mga undrafted players matapos ang inaugural PVL draft. Ronda Pilipinas. Showbiz naman, Willie Revillame, inaming binigyan ng bahay ang batang nag-macho dancing sa kanyang programa noon. Ronda Pilipinas. At bomb joke. Nako, lalong-lalo na sa eroplano. Bawal ito. Ronda Pilipinas. At nakakalaki nga ba ng tiyan ang pag-inom ng malamig na tubig? Daw yan, mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Oy, nabalitaan nyo na ba yung Manila Zoo? Aalisin na daw sa Manila. May panukala, may panukala. Si Senator Tol, Francis Tolentino. Ako, medyo, alam nyo ba yung elepanting na namatay, si Mali ba yun? Si Mali, namatay yun dahil walang kasama eh. Walang kasama. At saka naman nakakita na isang Manila Zoo, isang zoo, nasa gitna ng syudad. Diba? Kaya mas maganda agree ako dun na ilagay sa Rizal yung zoo. Paano yun? Hindi na Manila Zoo. Hindi na Manila Zoo. Rizal Zoo. Siyempre kahit ano yun, Or wag na lang lagyan ng basta it's a zoo. Diba? Para doon medyo alam niyo naman ng mga animals. Ano ba yung sa Manila Zoo? Wala ba yung may buhaya doon, di ba? Nakabarong. Pakicheck mo nga kung nakabarong. Tingnan mo nga yung nakabarong na yun kung uma-attend ng hearing. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas.
Live na tayo sa DWIZ 882, Metro Mega Manila. And of course, live din tayo sa DWIZ News FM regional stations. And of course, live din tayo sa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako, ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, isa sa pinalna ng Philippine National Police ang seguridad para sa nalalapit na ikatlong zona o State of Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. sa July 22. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Gene Fajardo, sinisiguro nila na walang anumang seryosong banta na mamomonitor para hindi sila magpakakampante. Pinabula na naman ni Colonel Fajardo na ang mga kumakalat na balitang may namumuong destabilisasyon sa administrasyon at sa katunayan ay nagpapatuloy ang intelligence sharing ng iba't ibang law enforcement agencies. Samantala, mahigit 22,000 pulis, 22,000 pulis naman ang ipakakalat ng National Capital Region Police Office sa gaganaping zona ni Pangulong BBM. Ronda Pilipinas. Samantala, namimiligrong bumalik na sa mano-mano ang 2025 national at local elections. Ito ang binabala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kung maglalabas ng ruling ang Korte Suprema kontra Miro Systems na kontraktor para sa automated election sa susunod na taon. Tugon ito ng COMELEC sa akusasyon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na isang hindi pinangalan ng opisyal ng poll body ang merong 1 billion pesos sa iba't ibang offshore bank accounts na bahagi umano ng suhol para sa automated elections. Aminado si Chairman na ang manual elections ang nakikita nilang worst case scenario. Nakulagot. Dahil mahihirapan na silang mag-procure muli. Ipinaliwanag ng poll body chief na ikukonsidera lamang ang negotiated contract kung nabigo ang dalawang bidding process para sa procurement. Samantala, nilinaw naman ni Garcia na hindi layunin ng kanyang pahayag na impluwensyahan ang desisyon ng Korte Suprema bagkus ito ay opinyon at inilatag lamang niya ang isang hypothetical senaryo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Senador, umaasang ikakanta na ngayong araw ng PAGCOR ang mga dating miyembro ng gabinete na umano'y naglalabi para sa mga pogo o illegal pogo. Narito ang report ni Patrol 19 Zelly Ortega Bueno. Ate Zelly, go! Umaasa ang mga senador na isisiwalat na ni PAGCOR Chairperson and CEO Alejandro Tenco sa muling pagdinig ng Senado ngayong araw kung sino ang dating mataas na cabinet member na umano'y naglabi para sa mga illegal na pogo na ni-raid ng mga otoridad kamakailan. Ayon kina Senator Risa Ontiveros at Senator Sherwin Gatchalian, mahalagang dumalo si Tenco para pangalanan ang tinutukoy niya na dating miyembro ng gabinete na muli nagtangkang lumakad para mamigyan ng gaming license ang ilan sa mga illegal na pogo na sinalaki nga ng mga otoridad at natuklasang sangkot sa illegal activities. Sinabi ni Ontiveros na chairperson ng Senate Committee on Women, sinuman ang pangalanan ni Tenco na patunayan sa mga pagdinig ng Senado na kahit may legal na lisensya mula sa PAGCOR ay may criminal activities pa rin na nangyayari kahit sa legal na pogo, kaya tuwag na anyang sabihin o pag-ibahin ang legal at illegal na pogo. Ay naman kay Gatchalian, ang Senate hearing ang tamang forum para isiwalat ni Tenco ang dating cabinet official dahil nanonood ang publiko na may karapatang makilala ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot o may kaugnayan sa mga illegal at criminal na gawain. Una nang sinabi ni Tenco na sa tamang forum, tutukuyin niya ang dating mataas na opisyal ng gobyerno pati na ang mga circumstances na nagbunsod sa paglaganap ng mga illegal at criminal na pogo sa bansa. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alamin natin kung darating ang taga-PAGCOR na nag-blind item.
blind item. Samantala, alamin natin kung araw o uulan ngayong araw na ito sa ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At alamin natin kung ano ang matutuloy at hindi matutuloy sa mga lakad natin sa araw na ito. Alamin natin mula sa opisyal na taga-wasak ng plano natin sa araw-araw hanggang sa weekend. Narito ang ating weather report kasama si Daryl Justin. Daryl, go! Ang dulot ko talaga yung mangwarak araw-araw. Magandang umaga, Pilipinas. Bago tayo dumako sa detalye ng mga balita natin sa weather report, isisingit ko lang to kasi naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa kaninang alas 9 ng umaga, kung saan kanina paggising ninyo malamang sinasabi ninyo makulimlim at basaan lansangan dahil umuulan. Dulot po yan ng ITCZ. At may thunderstorm advisory sila nilabas kanina kung saan aasahan natin ng mga pag-ulan sa Quezon, Batangas, Laguna, Zambales, Bataan at Cavite sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Kaya yung mga lugar na yan, yung mga kalapit na lugar dyan, magdala-dala na po kayo ng payong dahil inaasahan na makulimlim at maulap ang araw natin ngayon. Dalawang weather system naman ang kasalukuyang umiiral pa rin sa ating bansa. Una na dyan ang easterlies o yung hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko. Ito'y kasalukuyang nakakaapekto sa Central Luzon. Doon sa nabanggit na lugar, Central Luzon, asahan ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog, pagkidlat. Umiiral din, kagabi lang umiiral to, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, yung dalawang hangin nito sa Northern at Southern Hemisphere. Umiiral to sa malaking bahagi ng bansa, kabilang na Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Sa nalalabing bahagi rin ng Visayas at Mindanao, mararamdaman ng ITCZ, kaya po maulap ang kalangitan. May mga kalat-kalat, scattered rain showers at thunderstorms ang aasahan natin sa maghapon. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, isolated rain showers at thunderstorms tayo, dulot po ng localized thunderstorms. Dako naman tayo sa ating 3-day weather forecast. Tignan natin ang magiging lagay na panahon sa Metro Manila sa susunod na 3 araw. Magmula Huwebes hanggang Sabado yan. Partly cloudy skies with rain showers and thunderstorms sa Huwebes at Sabado. Pero asahan nating bahagyang sisikat ang araw sa darating na Biyernes. Maglalaro temperatura sa 26 hanggang 34 degrees Celsius at 76 hanggang 79% ang tsansa ng mga pag-ulan. Metro Cebu naman tayo, kaparehas na kondisyon ang inaasahan mula Thursday hanggang Saturday. May mga pagkakataon na maaraw sa umaga, tanghali at bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon ng mga rain showers at thunderstorms sa gabi. Sa Cebu, 25 hanggang 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 68 hanggang 87% ang mga tsansa ng pag-ulan. Sa Metro Davao naman, asahan din na maulap hanggang sa maulap na o masyadong maulap na panahon na may mga kalat-kalat na mga pagkulog, pagkidlat at pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Mararanasan niya mula July 11 hanggang July 13. Nasa 24 hanggang 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura, nasa 74 hanggang 89% naman ang tsansa ng mga pag-ulan. Patuloy po ang aming paalala na maging handa sa mga pag-ulan sa hapon o gabi, kaya't mainam na magdala ng payong at kapote. Sumikat ang araw, ganap na alas 5:33 ng umaga at lulubog ito mamayang alas 6:30 ng gabi. Kaya yung mga naglalaba, pause muna kayo ngayon. Pagpatuloy nyo na lang yan bukas. At yan ang aking weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, pag-aaralan na ng Department of Health na iban ang mukbang matapos na mamatay ang isang 37 anyos na food content creator. Matatandang nasawi ang content creator matapos na magmukbang ng fried chicken sa iisang upuan lamang. Sa panayam ng DWIZ, fried chicken ba yung kanyang nilantakan? Parang baka yata yun. Isang buong baka ng ulo ng baka yata yun. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Health Assistant Secretary Ted Herbosa na nakakabahala na ang mga ganitong content dahil hindi masyadong napag-aralan at hindi nabibigyan ng paliwanag kaugnay sa health risk ng isang individual. Kaugnay nito, ibinabala rin ng DOH na sa publiko, partikular na sa mga kabataan, huwag nang panoorin ang mga videos na may kaugnayan sa mukbang dahil sa nakakapagdulot ito ng mental depression at eating disorder ng isang individual. But
okay lang magpahayag, magpalabas ng content basta hindi wala itong health risk. Na konti lang sila. Alam mo, kakaunti lang daw sila, sabi sa akin, yung mga vlogger na mukbang na Pilipino. At pagkatapos may isang namatay na. Sa akin, nakakabahala yun, di ba? Ilan lang kayong vlogger na mukbang na Pilipino, tapos may namatay na kaagad. So, dapat meron tayong hindi tamang ginawa. So, ito mga bagong behavior na kailangan pag-aralan talaga at hindi lumala. Mahirap na pag ito ay lumala. Madami tayong kabataan Baka akala nila yun ang tama or walang problema sa pag-binge eating. Opo. So very important maipaliwanag. Kaya salamat at tinaano nyo tong topic na to. At sana huwag nang manood. Kasi yung paper na binabasa ko, naapektuhan nga yung mga taong nanonood. Baka nga dapat kung less than 18, hindi dapat nanonood dyan. Kasi yung mga bata ang nai-impluensya niyan na hindi masyadong nakakaintindi. Makikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga grupo ng mga medical vlogger, gayon din kay Doc Willie Ong, upang maipaliwanag ang medical issues dahil nagiging mental illness na ang ginagawang mukbang ng mga nagsasagawa ng mukbang. Grupo ng mga medical vloggers, siguro papatulong ako sa kanila. Kasi yung mga medical vloggers, yun yung mga nakapapanood yun na nagtuturo tungkol sa either pediatrician siya, basta nag-i-explain siya sa mga sakit ng bata, or kaya, Willie Ong, yan, maganda, katawagan ko siya, sabihin ko, magpaliwanag siya dito sa binge eating, yung medical issues, kasi mental illness siya talaga. Ano siya, it's a mental disorder. Pag ito ginagawa ng mga tao, signal ito na may ibang problema. May ibang problema, baka may depression, baka kailangan niya ay professional, hindi mag-online. So, siguro yun ang magandang paliwanag sa ating mga tagapakinig. Yung pag-consult talagang mangyayari yun. Kasi pag gagawa ka ng polisiya, ika-crop muna namin mga eksperto yun. Yan ang tinig ni Health Secretary Ted Herbosa sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, bigong makadalo si Vice President and outgoing Education Secretary Sara Duterte sa opening ceremony ng Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City. Kahapon po ito, kahit ang Department of Education ang punong abala dapat sa nasabing aktibidad. Ayon kay DepEd Undersecretary Michael Boa, hindi pumunta ang Vice Presidente sa palaro. Ngunit binisita lamang nito ang dalawang atleta na na-confine ng dahil sa dengue. Gayunpaman, binati ni VP Duterte ang mga atleta na sumali sa Palarong Pambansa at sinabi niya na pinagdarasal at umaasa siya sa magiging tagumpay ng palaro. Ito sana ang magiging unang public event ni Pangulong Marcos at VP Inday matapos magbitiw ng Vice Presidente bilang kalihim ng DepEd. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng mga report. Pagpapaigting ng defense cooperation ng Pilipinas at Brazil, inihirit ng AFP. Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel? Kumilos na si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. upang mapaigting ang defense cooperation ng Pilipinas at Brazil. Kasunod ito ng ginawang pagbisita ni Brazilian Ambassador to the Philippines, His Excellency Gilberto Fonseca Guimaraes de Moura sa Camp Aguinaldo. Sa pulong, tinalakay ng dalawang opisyal ang mga maaaring kooperasyon na maisulong alinsunod sa 2022 Philippines-Brazil Memorandum of Understanding o MOU on Defense Cooperation. Ilan sa mga posibleng maisagawa ang logistics and defense industry collaboration, cybersecurity, information sharing, counterterrorism at humanitarian assistance. Binibigyang halaga ni General Bronner ng Pilipinas ang relasyon nito sa Brazil at umaasang makalilikha pa ng mga bagong oportunidad para sa kapakanan na pangdepensa at pangseguridad ng dalawang bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, COMELEC tuluyan ng nagpaalam sa Smartmatic. Pilipinas, handa na ba talaga sa 2025 automated midterm elections? Ito, narito ang isang Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report.
Halos isang taon bago ang 2025 midterm elections, nabalot ng kontrobersiya ang inaprubahang kontrata ng Commission on Elections para sa automated polls. Nito lamang Marso nang igawad ang kontrata sa nag-iisang bidder na South Korean firm na Miro Systems Incorporated, na para sa ilang mambabatas ay questionable ang track record maging ang kredibilidad. Ang nasabing kumpanya ang ipinalit ng poll body sa Smartmatic na nagsilbi bilang service provider ng 15 taon. Sa kabila ng mga batikos, nanindigan ang COMELEC sa legalidad ng kontrata sa Miro at sa katunayan ay bumiyahi na ang ilang poll body officials sa pangunguna ni Chairman George Erwin Garcia sa South Korea nitong Hunyo. Ito'y upang personal na bisitahin at mag-obserba sa headquarters ng Miro, maging ang mga automated counting machines o ACM na gagamitin sa halalan sa susunod na taon. Nilinaw naman ni Chairman Garcia na mas nakatipid ang gobyerno sa pagrenta sa mga ACM ng Miro kumpara sa pagbili sa mga vote counting machines ng Smartmatic. Bakit kinakailangan may bago tayong mga makina? Yun. Sapagkat luma na po kasi yung mga makinang meron tayo, yung 97,000 machines na sinasabi ng ilan pwede pa raw gamitin. Alam niyo po, pag nakita niyo po yung mga machines, may mga digital lines 3 beses na po natin ginamit. Hindi po ba noong 2022 election sinisisi ang COMELEC? Dahil bakit? Sinisisi ang COMELEC sapagkat bigla na lang hindi gumana ang machine. Ginagamitan ng electric fan. Pinapaypayan. Nilalagyan ng libro sa ilalim para lamang pumasok ang balota. Ganun po talaga, parang refrigerator. Pag sobrang luma na ang ref, kahit anong sipa mo dyan, hindi na po lalamig ang refrigerator. Wear-and-tear yan. Ganun naman po. Ang sa atin po, mali ang strategy ng COMELEC, sa akin pong palagay, pasensya na, at wala akong sinisisi dito, na tayo ay bibili ng makina. Sapagkat technology po yan Ang technology habang tumatagal, may bago na naman. May bago nga cellphone 6 months pa lamang kabibili mo. Meron na namang 15, ngayon 16, halimbawa. So, ganun po talaga nagbabago ang teknolohiya. Sa kanyang pagharap sa iboto ang tama, itama ang boto, the DWIZ election coverage, ipinagmalaki ni Garcia ang mga bagong features ng mga ACM na wala sa mga ginamit na makina nung nakalipas na mga halalan. Aminado rin ng poll body chief na mas magastos ang maintenance kung bibilhin ang mga makina kumpara sa pagrenta lamang. Kung binili mo yan, i-warehouse. Alam niyo po ba kung gano'ng kalaking espasyo ng warehouse sa Santa Rosa ang nilalagyan ng mga makina namin? Binili natin yung unang Picos, 80,000. Okay. Binili natin ang 97,000 vote counting machines. Nandun lahat, nakatambak. So nagbabayad po tayo. Nagme-maintain tayo at mag-a-upgrade. Pag pinagsunuma, total nyo po, mas mahal po yun. Pero handa na ba ang Pilipino sa mga bagong makinang gagamitin sa 2025 automated elections at iwanan ang lumang VCM? Kasabay ng pag-demonstrate sa mga bagong makina, tinukoy din ni Chairman Garcia ang ilan sa mga dahilan ng kanilang pagpili ng mga bagong ACM sa halip na gamitin ang mga lumang VCM. Kabilang na rito ang paggamit ng magnetic card na magsisilbing susi upang i-operate ang makina. Ang nasabing demonstrasyon, anya, ay bahagi ng patuloy na preparasyon ng COMELEC upang ihanda ang mga butante sa mga mas makabagong ACM na gagamitin kapalit ng mga makina ng Smartmatic. At dati-rati meron tayong nakikita parang I-button. Ngayon, ito na lang ibibigay sa bawat isang teacher. Wow. And therefore, may nakalagay dyan kung yan ay para sa chairman, kung yan ay para sa vice chairman, at kung yan ay para sa member. Ibig sabihin, kahit na dalawa may hawak, hindi kagad nila mabubuksan. Di ba? O dapat tatlong maipapasok ito dyan. Yes. So, ibig sabihin, ito yung pinakasusi. Pero plano rin ng COMELEC na magkaroon ng digital signature. Wow. Yun ang ibibigay ng DICT. At ipupush natin yan at all costs para may ganito na, may digital signature pa. At ngayon, pagkabubuksan na yan ng mga electoral board members, ang una munang gagawin, aalamin muna may laman ba yung mismong makina. May boto na ba? Baka may boto na. So magkakaroon din siya ng tinatawag na initialization report, magpiprint siya nito. Maliban dito, nilakihan na rin anya ang screen ng bagong machine na malaking tulong para mas makita ng mga butante, lalo na mga senior citizen, kung tama ang kanilang binoto o may nais silang baguhin. May side panel ang touch screen monitor na isa sa mga security features katulad ng mga ATM ng mga bangko. Yung makina natin, meron siya for the first time, 14-inch na screen. Malaki. Para ba akong salesman talaga? May 14-inch may 14-inch screen. Ibig sabihin,
mas makikita nyo ngayon kung ano yung nandyan. Tama. Para sa mga lolo't lola. Lolo't lola. Dati po kasi maliit eh. Di ba maliit? Wala. Malabo mata. At saka yung nakikita nyo lang doon, transmission successful. Ngayon may purpose po kasi yan kung bakit. Bakit? Sapagkat pag pinasok yung balota, yung makikita nyo muna ngayon dyan, makikita yung summary ng boto. Nang hindi makikita ng mga nasa tabi, kaya siya may ganito. May secrecy. Ipinagmalaki rin ng poll body na pinabilis na ang transmission ng mga election results. Bukod pa sa Miro, idinagdag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na may kinontrata rin silang ibang kumpanya upang magsilbing transmission provider. Ngayon po, kung Miro ang nanalo dito sa makina, iba po ang nanalo naman para sa transmission. Yung pinakamagaling talaga sa industriya, sa pamamagitan ng transmission, sila po yung nanalo, yung tinatawag na I1. At naipakita na namin sa amin yung sistema, pati yung blockchain na gagamitin nila, pati po yung kahit walang signal, ay gagamit sila ng makabagong teknolohiya para ma-transmit ang results. Okay. Sapagkat hanggat maaari kasi, wala tayo yung hindi natatransmit, ina-upload yung result, dinadala na lang sa bayan, yung buong ballot box kasama yung makina. Ang importante, dapat natatransmit kasi yun nga ang purpose ng automation. Kinakailang mabilis ang result. So yan po, meron tayong counter-checking para lang hindi nakokontrol ng iisang provider kung ano man yung nangyayaring proseso. Ilan lamang ito sa mga dapat abangan ng sambayan ng Pilipino, lalo na ng mga butante, partikular ang mga millennial na lantad sa makabagong teknolohiya. Para naman sa siyasa team, pinakamahalaga pa ring matiyak ng COMELEC ay maging maayos at transparent ang resulta ng halalan na maaaring masagot lang sa mismong araw ng botohan. Samantala, abangan sa Aliw Channel 23, iboto ang tama, itama ang boto. The DWIZ election coverage, ang kabuuan ng panayam kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia at demonstration ng mga makabagong makinang gagamitin sa 2025 midterm elections. Sa July 21, alas 7 ng umaga sa lahat ng DWIZ News FM regional stations, sa Aliw Channel 23 at mga digital accounts. Sa ngalan ng Siyasa Team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa Siyasat DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Antabayanan niyo po ang iboto ang tama, itama ang boto election education special po ng Aliw Broadcasting Corporation. July 21, 7 a.m. Live po yan sa DWIZ 882 Metro Mega Manila at live din po yan sa DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas. And of course, mapapanood din yan sa Aliw Channel 23. Nakalive din yan sa lahat ng digital accounts ng DWIZ. Ayan. Abangan nyo yan. Magkita-kita tayo, ha? Okay, teka muna. Mangungumusta muna ako sa mga kaastig. Kumusta na? Mga kaastig, gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talaga namang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Kasabay ng Paris Olympics 2024, tara't samahan nyo kaming suportahan ang ating atleta sa ginto para sa astig na atleta campaign ng Arena Plus. Sabay-sabay rin nating i-cheer ang newest ambassadors na sina gymnast and Olympian Carlos Yulo at boxing champ Yumir Marcial. Mangolekta ng up to 2,024 daily rewards gamit ang Arena Plus mula July 15 hanggang August 11, 2024 as Olympics Pay Day. Yun. Bukod dyan, pwede mo nang tutukan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide kagaya ng PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Dahil dito, sa Arena Plus app, kompleto at always updated. Safe kayo dito dahil ang Arena Plus po ay licensed ng PAGCOR.
sa mga casting listeners and followers out there, download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yan, oras po natin sa buong Pilipinas, 33 minuto na. Makaraan ng alas 10 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, taga po tayo ng mga reports. Switch on ceremony sa Talaudyong sa Puerto Princesa City. Malaking tulong sa industriya ng turismo. Alamin natin ang report mula DWIC News FM 94.3 Central Palawan, si Chris Barrientos. Paring Chris, go! Welcome development para sa lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa ang pagkakaroon ng serbisyo ng Palawan Electric Cooperativo Paleco sa Sitio Talaudyong, Barangay Bakungan matapos isagawa ang switch-on ceremony kahapon. Ayon kay Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayrona, sa tagal ng panahon ay sa wakas napailawan na rin ang buong sitio na malaking tulong anya para mas mapalakas pa ang turismo sa lugar na kung saan matatagpuan ang ilan sa pinakamagagandang beach sa lungsod. Ito na rin anya ang katuparan ng pangarap ng mga residente sa lugar na magkaroon ng mas maayos na daloy ng kuryente na matagal na nilang inaasama. Samantala, sinabi naman ni Paleco General Manager Engineer Res Contribida na ginagawa nila ang lahat upang maabot ng serbisyo ng Paleco, lalo na ang malalayong lugar. Kailangan lamang anya na makumpleto ang lahat ng mga kinakailangang dokumento at sa kaso anya ng Sitio Talaudyong, matapos anya nilang matanggap ang mga requirements, ay agad na nagsagawa ng evaluation ng Paleco at nagpresenta sa Board of Directors nito upang agad na mapailawan ang nasabing lugar. Mula sa 94.3 DWIC News FM Central Palawan, Chris Barrientos, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At isa pa pong report, Senator Nancy Binay hindi na dadalo sa panibagong pagdinig ng Senate Committee on Accounts ukol sa itinatayong Senate Building. Dahil siguro may kaso na sa Ethics Committee ito. Sige, alamin natin. Ang report ni Patrol na 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, bakit daw? Hindi na inaasahan na magkakaroon ng second round ang naganap na mainitang bangayan ni na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Binay sa investigasyon ng Senate Committee on Accounts upang nga sa itinatayong bagong gusali na Senado. Ito yung makaraang sabihin ni Senator Binay na hindi na siya dadalo sa panibagong pagdinig mamayang hapon. Ito dahil nagawa na daw niyang linawin sa nakalipas na pagdinig sa tulong ng DPWH na walang 23.3 billion pesos na halaga na pinag-uusapan sa konstruksyon ng new Senate building. Bagamat hindi nadadalo, pero sinabi ni Binay na imamonitor niya ang panibagong hearing na isasagwa ni Senator Cayetano mamayang alas 2:30 ng hapon. Lahat ang bahagi ng pahayag ni Senator Binay. Kasi noong huling hearing naman po, narinig na po natin kay Yusek Sadain, inamin niya na there's no such amount. At nung nagkwenta din po tayo, napakita din po naman natin na hindi ganun yung numero pagdating po dun sa building construction po. So, inarapat po natin na hindi na po tayo mag-a-attend ng hearing mamaya dahil nasagot na naman po na DPWH yung gusto natin marinig sa kanila. So, wala nang second round, ma'am, yung nangyari doon sa first hearing? Basta hindi na po tayo a-attend mamaya. Si Senator Nancy Binay. Samantala, dito naman sa ongoing na hearing ng Committee on Women tungkol sa mga issues sa Pogo, ay dumadalo itong si Pagor Chairman Alejandro Tenco. Kaya tinatabayan na natin kung kanya nang papangalanan yung sinabi niya na mataas na dating cabinet official na umano'y nagdatangka nga na siya yung mag-asikaso nakialam para sa lisensya nitong mga ni-raid na Pogo dyan sa Pampanga at Tarlac. So yun ating inaasahan na siya pitugain ng mga senador para kanyang i-identify sino yung former high cabinet official na kanyang sinasabi. At tulad na inaasahan, hindi dumating si suspended Lanban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang kanya kinakatwiran, yung mental health, mataas na yung stress level at meron din daw
sa kanyang buhay. Bagamat hindi ito katanggap-tanggap sa mga senador, kaya't kasama siya sa mga inirekomenda na i-contempt at sa na-contempt na ito, inaasahan na yung pag-i-issue ng warrant of arrest na handa namang firmahan ni Senate President Chief Escudero. Ate Selly. Yes. Oo, kasi balikan lang natin si Senator Binay. Baka isa ito sa mga effort na pagbatiin sila ni Senate President. Di kaya? Magbati sila ni Senator Cayetano. Oo. Pagbatiin sila. Yun yata yung unang effort bago bago maiakyat yung reklamo sa Ethics Committee yata, Ate Selly. Actually, yun ang first step pala kapag may ethics complaint, ang gagawin ng Ethics Committee Chairman, magkakaroon ng conciliation meeting. Magkakaroon muna ng effort na pagkasunduin ng dalawa para hindi na humantong sa pagsagawa pa ng public hearing. Bago daw i-determine kung may pangangailangan na magsagawa ng hearing yung Ethics Committee. And at the same time, sinasabi na dapat din gawin ng Ethics Committee Chairman ay i-determine kung may sapat na form and substance yung ipinail na ethics complaint nitong si Senator Binay laban kay Senator Alan Cayetano. Bagamat bukas itong Senator Nancy Binay na dumaan doon nga sa ganoong proseso na gagawin ng Ethics Committee. At kumpiyansa siya na magiging fair patas daw itong Senator Francis Tolentino na siyang Ethics Committee Chairman. Oo nga, kasi Ate Selly, baka mamaya magtuloy-tuloy na naman yan. Binay versus Cayetano na naman yan. Oo. At kapag ganyan ang angulo mo, sasabihin ko yung Senator Alan Cayetano, siguro scripted yung tanong. Pare-pareho daw yung tanong ng mga taga-radyo. So yun ang isang medyo foul dun sa naging allegation ni Senator Alan Peter Cayetano na isa rin sa naging basihan ng kanyang ethics complaint dahil parang napakadali niyang nag-akusa na yung daw 10 radio station na nag-interview ay parang pinalitaw na binigyan niya, sinubuan niya ng tanong, parang gano'n ang anggulo ng tanong sa kanya. Ako naman Ate Selly naman, pagka nag-aaway ng isang babae, isang lalaki, you can be direct naman You can be direct to the point, pero wag mong kakalimutan ng pagka-maginoo, gentleman. Correct. Maging gentleman, diba? Oo, dyan nasusubok lang ang karakter ng tao. Kapag tayo kayo nag-itikon, paano pa rin, paano pa rin yung magiging asal mo, lalo na kayo nasa isang public hearing, kapag kaharap mo, ay kapwa mo magbabata sa isang babaeng magbabata. So, paano yan, Ate Selly? Balik tayo kay Mayor Guo. Ipapasampina na naman yan. Paano yan? Ay, hindi na sampina kasi kaso na. Maraming pinakontempt. Contempt na pala. Maraming pinapakontempt. Kasi nga, dinedma nila yung indication ng sampina. So ngayon, binitesa na ni Senator Chris Ontiveros yung mga pinapakontempt. Kay Mayor Alice Guo, yung mga kapatid, yung kanyang accountant, maraming mga pati yung board ng South, itong Lucky South 99, si Dennis Conata, kasama din sa mga Pilipina, pero pinapakontempt na rin. So, after silang mag-cite in contempt, ang susunod na ito ay pag-iisip ng warrant of arrest at nagayag na ng kahandaan si Senate President Chief Escudero at ipirmahan niya sa kanyang request ng pag-iisip ng warrant of arrest. Okay, maraming salamat, Ate Selly. Okay, mula dito sa Pinano, sa Patrol 19, Selly Ortega Bueno, Package. This year, Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Wala yata yung monitor ni Ate Selly. Okay lang, Ate Selly, nabuo na natin. Okay, teka muna. Birthday muna ang ating babatiin today, ha? Happy birthday kay Mr. Marco Sison. Isa siyang singer, songwriter na merong concert. Magkakaroon siya ng concert July 12 and 13, yung The Hit Society dyan po sa may Newport. Yan dito sa Pasay. Performing Arts. Yan. The Hit Society. Kasama niya dyan sila. Sino ba nakasama dyan? Si Ray Valera, si Nonoy Zuniga, si, meron pa, 4 sila Haji Alejandro. And of course, kasama niya ang Apo Hiking Society, si Jim Paredes at si Buboy Garovillo. Sa mga nahihirapang mag-isip ng ihanda sa paparating ninyong mga celebrations, siguradong mabubusog ang inyong loved ones sa
Comea. Mapa-anniversaries man yan, birthdays man yan, o simpleng merienda, o kaya fiesta. Tiyak mabubusog ang pamilya sa Comea Bihon, Comea Palabok at Comea Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya at bisita. Ibig kong sabihin, Comea 3Q Bihon. Masarap talaga. Ronda Pilipinas. Magandang araw din sa lahat ng mga opisinang nagkakape ba sila? Nagkakape na ba kayo? Kayo ba'y nagmimerienda na? Baka hindi healthy yung tinitiran yung merienda, ha? Kaya kailangan nyo ng food supplement na natural. Hanap mo ba'y food supplement na natural at walang halong kemikal? Subukan mo na ang MX3 capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Kaya naman, ano pang iniintay nyo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide o kaya bumisita sa kanilang website mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. 10 minuto pa bago mag-11 ng morning. Ronda Pilipinas. Sa ating balitang babalakasan, Alisa Valdez nagbigay ng mensahe sa mga undrafted players matapos ang inaugural PVL draft. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Dapat lang tiyaga lang and work harder and smarter. Yan ang naging mensahe ni volleyball legend and Creamline superstar Alisa Valdez sa mga undrafted players sa kakatapos lang na inaugural Premier Volleyball League draft noong Lunes. Dagdag pa ni Valdez na sinabi niya sa mga undrafted players na ang kinabibilangan nilang draft ay isang stepping stone upang patuloy nilang maabot ang kanilang mga pangarap na maging bahagi ng PVL. Pagkatapos ng draft, pinuntahan ni Valdez ang mga undrafted players sa kanilang pwesto at siniguro na hindi natatapos ang kanilang pangarap dahil hindi sila na-draft. Umani ng samot-saring papuri mula sa volleyball world ang ginawang ito ni Valdez. 23 players lang mula sa kabuuang 47 prospects ang na-draft noong Lunes. May alam ng puso yung tayo Pilipino, atleta man o hindi, tila ko hindi mo pupunde. Sa alam ng Pilipino, saksi o rin ang plus, ganda pang liksi at galing, hinaharap ang bawat bukas. Sa alam ng Pilipino, ginto para sa'yo. Sa alam ng Pilipino, kahit sa Arena Plus. Sa alam ng Pilipino, ginto para sa'yo. Sa alam ng Pilipino, kahit sa Arena Plus. Kahit sa Arena Plus. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, Bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Samantala, ano nangyari sa report? Wala? Okay, report muna tayo sa ibang report muna. Okay, mamaya natin papasukin yung showbiz report. Samantala, plano ni Finance Secretary Recto na irekomenda sa Pangulo na ipatigil na ang POGO operation sa bansa. Ikinalugod ng mga senador. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Ate Selly, go! Ikinalugod ng mga senador ang plano ni Finance Secretary Ralph Recto na irekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipatigil na operasyon ng mga POGO sa bansa. Ayon kay Senate President Chis Escudero, nasa kamay ng executive branch kung
Ipapayagan pa na magpatuloy ipatitigil na operasyon ng mga pogo sa bansa, lalo't sa simula pa lamang ay hindi naman ito pinapayagan sa batas. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na panahon na para ideklarang iligal lahat ng pogo activities upang wala nang magamit na pagtatakip o pagkukubli para magpatuloy pa sa mga iligal nilang gawain. Anya, ang buong sistema na ang pinaglaruan, kaya ngayon ay naging problema ang mga pogo dahil kahit ang mga regulators sa iba't ibang antas ay napasok at nakompromiso na rin na mga illegal na gawain. Sinabi naman ni Senator Grace po na dapat pagkatiwalaan ang mga ekonomista at magbase sa mga numero. Dapat anyang bitiwan na ang mga pogo at panahon na para hikayatin ang mga tamang investors na pumasok sa bansa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Maraming salamat, Ate Sally. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamakot. Wala na yung showbiz. Bili tayo bagong computer. Okay, para sa ating patamakot of the day, husgahan ka man ng kahit sino, mangingibabaw pa rin ang pagkatao mo sa mga taong tunay na nakakakilala sa iyo. Huwag mo nang bigyan ng halaga yung mga taong nanghuhusga sa iyo. Ang magbigyan mo ng halaga yung mga taong nakakakilala ng pagkatao mo. Dahil sila yung mas importanteng nasa buhay mo, hindi yung mga judgmental na yan. Okay? Amen? Amen! At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. When you're in doubt, ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.